Yo, magandang araw po sa inyo mga ka-DM. Bago po tayo magsimula, shoutout ko lamang po si Ma'am Nelly Corpus Ednalan. Siya po yung nag-comment ng kahapon ko lang din po kayo nakita itong bagong channel mo. Alam mo Lods, araw-araw akong naghihintay sa mga uploads mo. Pero ang tagal mong nawala. Salamat po at bumalik ka na ulit. Listening from Saudi Arabia. Ayun, shoutout po sa iyo Ma'am Nelly ng Saudi Arabia. Napaliwanag ko naman po sa inyo kung bakit tayo nandito ngayon sa channel na ito at ano po yung dahilan. Simulan na po natin ang kwento. Namulat sa isang buhay na salat sa lahat ng bagay. Ngunit naniniwalang pagdating ng araw ay may bibigay niya sa kanyang mga magulang at mga kapatid ang buhay na mayroon ng iba. Hindi masama ang mangarap, ngunit ang pangarap na may pagsusumikap at kapag dinaluyan ng swerte, lahat ng yon tagumpay sa huli. Siya si Herson, ang 9 gulang na bata, panganay at responsable. Mapagmahal sa mga magulang at kapatid, sa murang edad ay wala siyang ibang pangarap kundi ang makita ang mga magulang na hindi na nahihirapang itaguyod silang 4 na magkakapatid. Ako na po dito, Nay. Halagaan niyo na lang po si tatay para mabilis ang paggaling niya. Saka para may kausap na rin siya at hindi na malulungkot pa. Herson anak, habang buhay nang magiging lumpo ang tatay mo, hindi na siya makakapagtrabaho kaya kailangan kong kumayod para sa inyo. Gusto ko man siyang makausap lagi para huwag na malungkot pa. Hindi rin po pwede. Paano ang gagawin ko? Paano ang hanap buhay natin? Ako na po munang tatapos, Nay. Ilang araw ko nang walang pahinga. Baka ikaw naman po ang magkasakit. Paano na kaming magkakapatid? 3 pang kapatid kong puro babae. Siguro, Nay, titigil na lang muna ako sa pag-aaral. Kailangan ko kayong tulungan dahil alam kong nahihirapan na kayo eh. Paano ang pag-aaral mo anak? Sayang yon. Ipagpatuloy mo na lang. Kaya ko pa naman. Hindi mo na kaya na, hinihirapan ka na. Hayaan mo na muna yung pag-aaral na yan. Hindi naman masyadong importante yan eh. Si Mang Berto nga na kapitbahay natin, sabi niya hindi siya nakaapak ng eskwelahan noon. Asawa lang niyang nagturo sa kanyang magbilang at magsulat. Tignan mo naman ngayon ang buhay nila. Halos sila pa nga pinakamayaman sa ating baryo eh. Anak, iba ang swerteng mayroon si Mang Berto. Bawat tao ay may kanya-kanyang kapalaran. Saka si Mang Berto na yan, ewan ko lang nga pero napaka-misteryoso niyang tao. Oo nga't mabait pero talagang may hiwaga sa kanya. Hayaan mo na nga yang si Mang Berto, Nay. Ganun lang talaga ang pagkatao niya. Ang kailangan nating pagtuunan ng pansin ay ang ating buhay. Hindi ako tutunga nga lang kung ganitong nakikita ko kayong nahihirapan. Gagawin ko ang lahat para umunlad ang aking buhay. Magsusumikap ako sa kahit na anong paraan. Kinumbinsi niya ang kanyang ina hanggang sa mapapayag siya nito. Hindi niya ito tinantanan kaya sa huli ay pumayag na rin ito. Ginawa niya ang trabaho ng mga matanda, kumayod mula sa umaga hanggang sa maghapon para lamang mairaos ang buong pamilya. Tuwang-tuwa sa kanya ang kanyang inatama, sa mura niyang edad ay napaka-responsable na niya. Kaya maging ang mga taong nakapaligid sa kanya ay hindi lamang awang nadarama kundi paghanga na rin. Kagaya ni Mang Berto na hindi lamang naging kilalang mayaman sa lugar, kundi bilang isang magaling na sabongero na rin. Nakilala siya nito nang minsan kasama siya sa paggapas ng palay nito. Malawak rin ang palayan ni Mang Berto, kaya malaking tulong sa kanilang mga mahihirap. Person, merienda ka muna rito. Kay bata mo pa, sobrang subsob mo na sa trabaho. Po, baka po may bayad po yan. Wala po akong pera. Hindi po ako pwedeng mangutang. Walang bayad to. Sige na, kumain ka na. Ikaw talagang bata ka, pinahanga mo naman ako na sobra. Naku po yung katulad kong duka. Hindi po kahanga-hanga. Ikaw po yung tunay na kahanga-hanga, Mang Berto. Ang dami nyo na nga pong kayamanan. Mapera o hindi, pareho lang naman tayong mga tao. Nagkakaroon ng problema, nasasaktan. Pero sumama ka sa akin bukas, bibigyan kita ng balato o tuturuan kita sa isang pagkakakitaan na hindi ka masyadong mahihirapan. Talaga po? Sige po Mang Berto, sasama po ako sa iyo bukas.
Pupunta lang po ako sa inyo sa bahay nyo. Oo, sa bahay ko, puntahan mo ako. Iintayin kita doon. Hindi ako aalis hanggat hindi ka dumarating. Darating ako, Mang Berto. Maaga akong pupunta bukas sa inyong bahay. Ayos lang kaya sa asawa nyo? Wala akong asawa, biyudo na ako na lumipat dito. Mag-isa lang ako sa buhay. Talaga po? Nako, pasensya na po, hindi ko po alam. Ayos lang, walang problema. Hiyang-hiya siya at pakiramdam niya napaka-osesero pa niya. Gayon pa man napakalawak pa rin ng ngiti ni Mang Berto sa kanya kaya komportable lamang siya rito. Sa pagiging sabi kay halos hindi na siya makatulog. Kung suswertihin, hindi na siya mahihirapan pang itaguyod ang kanyang mga magulang at kapatid. Kinabukasan ay maaga pa lamang naroon na siya sa bahay ni Mang Berto. Tamang-tama't nakabihis na rin ito. Nagkakape na lamang ito sa munting kubo na tinatambayan nito. Sobrang sabik kang sumama sa akin. Halika muna sa loob, kumain na muna tayo bago umalis. Salamat po, Mang Berto. Pagkatapos kumain ay kinuha na ni Mang Berto ang tandang nitong Ogis. Sipit nito iyon habang papalapit sa kanya. Tandang po, ibig po bang sabihin ay sasabungan po tayo tutungo? Oo, ito talaga sikreto ng aking pagyaman kaya ituturo ko sa iyo ang taktika sa pagsasabong. Kaya naman po pala, paano po? Ang pagkakaalam ko, sugal naman po itong sabong, di ba? Lumalaban ako, hindi ko alam kung panalo ako. Hindi ba't kabilugan ng buwan kagabi? Anong indikasyon ng buwan sa tandang na hawak mo, Mang Berto? Isang mabisa at subok na ng ilang batikang sabongero ang ganitong pamahiin. Kapag maliwanag ang buwan, puting tandang ang ilalaban dapat. Kapag naman kadiliman, dapat ay mga itim na tandang o di kaya'y pula. Pasok ang mga ganoong tandang kapag kadiliman ng buwan. Wala po akong ideya sa sabong, Mang Berto. Ano naman pong gagawin ko sa sabungan mamaya? Bibigyan kita ng 500. Ang gagawin mo ipupusta ka sa aking alaga. Sa aking alaga lang dahil tiyak ang panalo. Kung ilang beses ko siyang ilalaban, ganoon ka rin pupusta. Talaga po, Mang Berto. Bibigyan niyo po ako ng pantaya. Salamat po. Napakabuti niyo po sa akin. Dahil mabuti ka rin bata, saka huwag kang matakot na pumusta. Gaya ng sinabi ko, sigurado ang panalo nitong aking alaga. Kaya walang dapat na ipag-alala. Salamat po, Mang Berto. Salamat sa oportunidad na ito. Nakita ko kasi na karapat dapat kang tulungan. Hindi ako titigil hanggat hindi ka maiangat sa buhay mo. Kasama ang iyong pamilya. Napakabuti niyo naman po, Mang Berto. Sana lang lahat ng mga tao sa paligid ay kagaya mo. Hindi ako sigurado pero marami akong kakilala, mga katulad mo. Hindi sa pagmamayabang, mga sakim sila hindi makatao. Yan po ang nais niyong ipahiwatig, Mang Berto. Kaya nga lubos akong mahanga sa inyo kasi kakaiba ka sa mga mayayaman na nakilala ko. Tumawa lamang ito nang sabihin niya ang bagay na yon. Dumukot na ito ng 500 sa bulsa. Pagkatapos ay ibinigay yon sa kanya. Tuwang-tuwa siyang hawakan ng isang halagang minsan lamang niyang nakikita. Madalas isang buwang pagsisikap bago niya mahawakan ng perang ganon kalaki. 2,000 na lamang ang kulang at pwede na niyang bilhin ang bahay sa baryo na gawa sa tablon. Sabik na siyang mangyari ang bagay na yon. Hindi na sila magtitiis sa isang bahay kubo na yari sa sira-sirang sawali. Maging ang kanilang sahig ay marupok na rin at nagkanda butas-butas na. Dito ka lang, Herson. Kapag iikot ang liamador, tumaya ka na kaagad para sa tandang ko. Opo, Mang Berto, mag-aabang po ako. Maraming salamat po ulit. Huwag kang matakot na baka matalo tayo. Sinasabi ko sa iyo, walang makakatalo sa aking alaga. Hawak pa natin na swerte kaya tuloy-tuloy lamang ang pagsasabong. Opo, naniniwala po ako, Mang Berto. Tumalikod na ito upang mailaban na ang alaga nito. Hindi siya umalis sa kanyang pwesto. Hinintay lamang niya ang pag-ikot ng liamador ayon sa bilin ni Mang Berto. Nang makahanap ito ng katapat at naihani ng tandang nito ay saka na rin nag-ikot ang liamador. Kinuha ang pangalan ng mga pupusta sa magkabilang tandang upang hindi na pahirapan sa paghahanap kapag magsisimula ng magsabong. Matapos ang ilang laban ay namataan niyang pumasok si Mang Berto sa loob ng ruweda ng sabungan. Bit-bit ang alagang Ogis na may kabit na ring tari sa paa.
Sabik na siyang makita ang pagiging panalo nito. Kung nagkataon ay magiging 1,000 na agad ang kanyang pera. Ilang sandali pa'y nagsimula na nga ang laban. Kinakabahan siya at hindi naman yon maiiwasan. Kahit pa sinabi ni Mang Berto na huwag mag-alinlangan at huwag matakot. Paano naman siyang hindi matatakot? Hindi lang naman ang tandang ni Mang Berto ang may nakakabit na tari, maging ang tandang ng kalaban ay mayroon din. Paano kung ang tandang pala ni Mang Berto ang mamalasing tamaan ng talim? Tiyak na hindi na mababawi ang perang ipinusta niya. Kay Mang Berto ngayon pero sayang pa rin kapag natalo. Ilang sandali pa'y nagsimula ng magtapat ang dalawang tandang. Pareho ang mga itong matapang. Ngunit kita namang mas nananaig ang liksi at bilis ng tandang naogis sa pakikipaglaban. Ilang sandali pa'y nanghina na nga ang tandang ng kalaban. Habang ang tandang ni Mang Berto ay tila naman mas lalong nagiging matapang. Nabuhayan ang kanyang loob. Mukhang magkakaroon ng katuparan ng kanyang pangarap. Iba talaga, kahanga-hanga. Sigaw niya. Hiyawan na rin ang ilang Kristo sa panig ng tandang ni Mang Berto. Ramdam na rin ng mga ito ang panalo. Lalo pang naghihiyawan ng mga ito ng matamaan ng kalaban. Hindi ito malala dahil dapyas lamang sa pakpak. Laylay na ang pakpak ng kalaban kaya mas nahihirapan na itong lumaban. Panalo na talaga yan. Panalo na kami. Napakaswerte naman natin, dyan tayo tumaya. May pambayad na tayo sa utang niyan. Sigaw naman ang isa pa. Ilang sandali pa yung muli na namang binanata ng alagang ogis ni Mang Berto ang kalaban. Sa pagkakataong yon ay sa mismong dibdib sumentro ang pagbaon ng tari. Tila may isip ito at gigil na gigil sa kalaban. Nang hugutin ito ang tari sa dibdib ng kalaban ay diretso na itong nangisay. Ayos, panalo na ako. Sigaw niya dahil sa sobrang tuwa. Pagkatapos ng hatol ay lumapit na sa kanya si Mang Berto. Bitbit nito ang tandang na bihag at ang ogis nitong tandang na siyang nagpakita ng gilas sa loob ng ruweda. Erson, hawakan mo muna itong bihag natin. Hahanap ulit tayo ng pwedeng maging kalaban. Sige po Mang Berto, ako na pong bahala sa inyong bihag. Kapag nakahanap na ako ng katapat muli, ihataw mo na yung pusta mo. Di ba 1,000 na yon kasama ang panalo? Opo, ipupusta ko pong lahat ng magiging panalo ko. Ganun nga Erson, para mabilis lumaki ang pera mo. Gaya ng sinabi ko, wala kang dapat ipag-alala. Walang talo sa magiging laban ng aking tandang. Sige po Mang Berto, naniniwala po ako dahil nakita ko po kung gaano kagaling lumaban ng alaga nyo. Oo naman, dati pa ito na talaga ang aking alaga. Narating na namin lahat ng karatig na bayan. Sa tuwing may piyesta ay hindi kami nagpapahuli pagdating sa sabong. Kaya pala ang bilis nyong yumaman Mang Berto. Hindi naman ganun kayaman, sakto lang. Hindi ko rin naman pinangarap na yumaman ng sobra-sobra. Pagkatapos kitang tulungan kapag nakita kong umaahon ka na, doon ko na rin uumpisahan ng pagtulong sa iba. Yun ang gusto kong maging misyon. Ang mga nangangailangan at hirap sa buhay. Hindi kasi lahat maswerteng nagkakaroon ng magandang buhay. Maraming hikahos. Napapahanga talaga ako sa iyo Mang Berto. Para ka namang hindi tao kung mag-isip. Tao ka ba talaga? Sumubra ka sa kabutihan eh. Bata ka pa nga, Erson. Ang baba ng kaligayahan mo. Sa akin kasi normal na gawain lamang ito. Simpleng tulong sa kapwa, yun lamang. Lalong humanga si Erson sa kabutihan ng puso ng lalaking kaharap niya. Minsan lamang niya itong nakilala, ngunit nakita agad niya kung gaano ito kabuti. Natapos ngang 3 buwan at lahat yon ay panalo. Tila hindi naman napagod ang alaga ni Mang Berto, kaya lalo lamang siyang humanga sa alaga nito. Sa biyahe pa lamang pauwi ng kanilang bayan ay inabot na ni Mang Berto sa kanyang isang bihag. Pero binigyan niyo po ako ng pera Mang Berto. Ang laki na po ng naging tulong niyo. Naging 6,000 na po ang 500. Bibili ko po ito ng bahay. Depende sa iyo, basta gamitin mo sa tama. Maging wise ka sa paghawak ng pera. Opo, yung sobra po nito ibibili ko po ng kalabaw. Napakagaling mo talaga mag-isip na bata ka. Para kang malaking tao kung mag-isip. Ako po kasi ang panganay Mang Berto, lahat sa akin nakasalalay. Hindi naman lahat ng panganay kagaya mo, kaya nga hinahangaan kita dahil sa ganyang ugali mo. Salamat po Mang Berto. Tuwang-tuwa din siyang pinupuri ng isang tao
Sa murang edad niya ay mauumpisahan na niya ang kanyang pangarap. Dahil sa tulong ni Mang Berto sa kanya, lubos namang ipinagtaka ni Aling Pina kung bakit siya nagkaroon ng maraming pera at bihag na tandang. Anak, saan naman yan galing? Bakit may pera at bihag yung tandang? Bigay po sa akin ni Mang Berto, Nay. Saka itong pera, 500 itong binigay ni Mang Berto dahil sa panalo, naging 6,000 po yun. Naku anak, natuto ka ng sumugal. Baka bata ka, sugarol ka na. Hindi naman po ako natalo, Nay, kaya walang problema. Eto po, Nay, ibili niyo po ito ng kalabaw saka ang bahay ni Mang Andoy na binebenta niya. Gusto ko po sanang bilhin yun. Totoo ba anak? Opo, Nay, para naman hindi mawala ang pera. Matagal ko ng pangarap na tumira sa disenteng bahay eh. Hindi ko alam kung paano kita pupuriin anak. Lagi mo na lang akong pinapahanga. Sobrang nagpasalamat ang kanyang ina sa kanyang ginawa. Naiyak ito at hindi inaasahan na ang 9 na taong gulang nitong anak, daig pang 20 anyos kung mag-isip. Tuloy-tuloy ang pagdala sa kanya ni Mang Berto sa sabungan tuwing linggo kung saan saang bayan sila nakararating. Pabor din sa kanya dahil gusto din niyang sumakay sa mag-arang auto nito. Muli na naman silang nanalo kaya malaking pera muli ang kanyang naiuwi. Hindi na magugutom ang kanyang mga kapatid at magulang. Hindi na rin siksikan sa kubo dahil may kalakihan ng kaunti ang bahay na kanilang nabili. Sa ganoong paraan nga yata niya may aahon ng kanyang mga magulang at kapatid. Anak, totoo ba? Lilipat tayo ng bahay. Nabili mo na talaga yung pangarap mong bahay, anak. Opo, Nay. Sa wakas, unti-unti nang matutupad ang pangarap para sa inyo. Hindi na tayo parang sardinas na siksikan sa isang silid. Napakaswerte naman namin sa iyo, anak. Sobrang swerte namin sa iyo. Siyempre, Nay, panganay ako kaya dapat kumayod ako ng gusto para sa inyo. Pero obligasyon naming mga magulang na bigyan kayo ng magandang buhay, Herson. Nagkataon na may sakit at pangmatagalan yung kay tatay, Nay. Kaya kargo ko po siya. Kargo ko po ang kanyang responsibilidad. Naiyak na lamang si Aling Pina dahil sa pagiging emosyonal nito. Nag-iisang lalaki at panganay na anak si Herson at kakaiba na itong mag-isip. Bata pa lamang ipinapahanga na nito ang mga magulang. Makalipas ang 5 taon, tuluyan na siyang nakilalang sa bungero sa kanilang baryo. Binatilyo pa lamang siya'y ganoon na ang tingin sa kanya ng mga tao. Ngunit wala siyang pakialam. Kinita niya sa tamang paraan ng pera at hindi siya mandarambong. Wala siyang niloko, kumita siya sa legal na paraan. Hanggang sa dumating na nga ang tamang edad para sa kanya. Edad 21 na siya, nakapagtataka para sa kanya na tumanda na ng gusto ang August na tandang ni Mang Berto pero hindi pa rin ito natatalo at lalong hindi nanghihina. Mang Berto, ang tanda na po nitong August mo, bakit nilalaban mo pa rin? Baka matalo po ito. Saan? Hindi yan tumatanda. Hayaan mo lang yan. Huwag mo nang pansinin ang edad ng aking alaga. Ang mahalaga ay binibigyan yan ng biyaya tayo. Baka kasi nanghihina na yan, kawawa naman po. Pagpahingahin na lang siguro, halagaan ko po ng mabuti yan. Hindi magiging kawawa itong alaga ko, Herson. Ang sabi ko sa iyo, hanggang sa kamay mo ang mga alaga ko. Isabong mo. Hindi ko sigurado pero baka dumating ang araw na babalik ako para kunin yung alaga ko. Bakit po ang ibang tandang matanda na sa edad na 6 na taon, mahina na't bawal ng ilaban pero yung sayo, hindi nga yata nanghihina. Ibang uri ng tandang si August, makikita mo. Balang araw magiging sayo ang alaga kong ito. Hindi lang ganyan ang magiging buhay mo at ng iyong pamilya. Naku po, maganda na po ang buhay ng pamilya ko, Mang Berto. Marami na nga po ang nagtataka, sobrang bumilis umangat ng buhay namin. Gayong sasabong lang naman ako umaasa. Hayaan mo, balang araw ay magiging malinaw sa iyo ang lahat. Hindi niya yon pinansin ngunit patuloy ang kanyang pagsama kay Mang Berto. Nagkaroon siya ng motor. Ipinagtayo niya ng tindahan ng kanyang ina. Naging mabenta rin yon kaya masasabi niyang hindi pinabayaan ng Diyos ang kanilang buhay. At mabilis din ang kanilang pagunlad. Ang pag-aaral ng kanyang mga kapatid ay maayos. Sinisiguro niyang maibibigay niya ang lahat ng kailangan ng mga ito sa pag-aaral. Isang araw ay naabutan niya si Mang Berto sa harapan ng alaga nitong August. Nilalaro nito ang alaga nito.
Nakasanayan na siya ng mga ito na labas-pasok sa bahay kaya diretso na siya sa bakuran kung saan ito naroon. Ngunit ganun na lamang ang gulat nito sa nasaksihan. Umiilaw ang mga kamay ni Mang Berto maging ang mga balahibo ng tandang nitong Ogis. Natigil siya sa paglalakad dahil sa gulat. Hindi yun malikmata lamang dahil patuloy ito sa pag-ilaw hanggang sa tuluyan na siyang makalapit. Mang Berto, bakit po umiilaw yung mga pakpak ng iyong alagang Ogis? Saka pati po yung kamay niyo umiilaw rin. Hindi po kayo tao. Hindi normal ang pagkatao niyo. Maging ang alaga niyo po. Nagulat din ito, katulad ng kanyang reaksyon. Hindi nito inaasahan na naroon siya at nasaksihan lahat ng iyon. Kanina ka pa ba, Herson? Hindi kita napansin ah. Pasensya na po, hindi ko po sinasadyang masaksihan lahat. Nasanay na yata akong kapag pumupunta dito ay diretso nang pumasok. Pasensya na po. Huwag kang matakot, malalaman at malalaman mo naman talaga. Dahil babalik na ako sa aking mundo. Wala akong ililihim sa iyo dahil alam kong mapagkakatiwalaan ka. Mundo? Ano pong ibig niyo pong sabihin? Bigla iyong nagliwanag at makalipas ang ilang sandali ay bigla na lamang itong naging ibang katauhan. Hindi siya nakakatakot pero sobrang nakakabigla. Puno ng ugat ang buong katawan at muka. Nakikita mo ba? Ito ang totoo kong anyo. Ito ang totoo kong katauhan. Isa kong engkanto. Isang elemento na piniling maging tao pansamantala. Bakit ganyan? Anong uri ng tao kayo? Ang pangit po kapag ganyan eh. Hindi tao kundi engkanto. Isa akong engkanto. At ang aking alagang Ogis ay katulad ko rin. Isang immortal na mahirap gapiin ng kahit na kaninong tandang. Totoo kaya itong nasasaksihan ko? Hindi ako makapaniwala. Totoo ito. Isa akong engkanto. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit hindi ako natatalo. Kaya nga palipat-lipat ako at hindi pumipirmi sa isang sabungan. Baka mahalata ng mga tao. Kaya mo naman magpayaman ng hindi nagsasabong, bakit pa kayo nagpapakahirap? Dahil ayokong pagdudahan ng pagtira ko sa mundong ito. Matagal na nga rin sana akong lumisan sa mundong ito. Noon pang pagkamatay ng aking asawa. Ang kaso'y tiyak na magdududa ang lahat kung bakit bigla na lamang akong nawala. Saka tinupad ko rin ang pangako ko sa aking asawa. Ang tumulong sa mga kapwang nangangailangan. Sa amin hindi kailangan ng pera. Hindi naman kami bumibili dahil lahat ng mga kailangan namin ay nasa paligid na. Kung ganun, bakit niyo pa po naisipan na tumira sa mundo ng mga tao? Dahil sa asawa kong si Amelia. Noong makilala ko siya, hindi ako nag-alangan na lisanin na lamang ang aking mundo. Makasama lamang siya, kaso'y hindi rin kami biniyayaan ng anak. Namatay siyang wala kaming anak. Hindi ko na noon naisip na bumalik sa mundo namin. Lalo pat kaya ako aksidenteng napunta sa mundo ng mga tao ay dahil sa ginawa ng aking ama. Pero kinilamutan ko na yon. Iba na kasi ang buhay ngayon. Baka po hindi talaga para sa inyo ang pagkakaroon ng anak na isang mortal. Siguro nga, Herson, itong bahay ko, itong mga ari-arian ko, ibibigay ko lahat ito sa iyo. Pero bago ako aalis, gagawan natin ito ng mga dokumento na binili mo ang lahat ng mga ari-arian ko para walang habol ang aking biyanan sa mga ito. Pero bakit po? Biyanan nyo naman po siya, bakit ayaw nyo pong yumaman siya? Hindi sila karapat dapat, Herson. Mabigat ang dugo nila sa akin. Kahit sariling anak nila, kaya nilang tiisin na wag makita. Kahit pa noong nagkasakit si Amelia, saka lang sila nagpakita noong patay na ang aking asawa. Sa akin pa sinisisi kung bakit nangyari yon. Grabe din pala ang ugali ng mga magulang ng naging asawa mo, Mang Berto. Kawawa ka naman, hindi ka swerte sa unang taong nilapitan mo. Siguro dahil ramdam nilang hindi ako tunay na tao, kaya malayo ang loob nila sa akin. Ayaw nilang asawahin ko si Amelia. Ako rin ay sinisisi nila sa pagkamatay nito. Hindi naman siguro kayo naging madamot sa kanila para lumayo ang loob nila sa iyo, di ba? Ang bait niyo po kasi para ganyanin kayong tratuhin nila. Nagkaroon sila ng kabuhayan at magandang buhay ng dahil sa akin. Hindi ko naman binibilang yon. Tulong ko yon sa kanila. Pero kasi hindi naman nagbago ang ugali nila. Nandito sila sa bahay kapag may kailangan. Lalo na kapag walang pera. Walang pasasalamat. Walang paalam kung aalis. Masakit sa loob ko yon.
Sobrang nakakainsulto. Nasasaktan din pala kayo kahit isa kayong immortal. Akala ko kagaya nyo'y hindi nasasaktan. Kaya nga umiibig rin, di ba? Dahil pareho tayong may mga damdamin, may pusong tumitibok. Ang kaibahan lang namin ay ang pagiging immortal. Pero bakit sa akin mo iiwan ng maraming ari-ariang ito? Lalo na itong malaking bahay, baka hindi sila maniwala na kaya ko itong bilhin. Ang mahalagay may hawak ang dokumento. Ililipat natin sa iyo ang pangalan para maging legal na sa iyo na. Naku po, hindi rin po ako makapaniwala. Maraming salamat po, Mang Berto. Napakaswerte ko naman po sa inyo. Nang araw ding yun ay inasikaso ni Mang Berto ang mga papeles. Mabilis lamang yon dahil si Mang Berto mismo ang umasikaso. Nang hapong yun ay buo ang loob nitong ibigay sa kanyang lahat ng mga papeles. Mas lalong hindi niya napigil ang kanyang emosyon. Naiyak siya hindi sa lungkot kundi sa tuwa. Sa isang iglap lamang ay isa na siyang mayaman, maging ang kanyang pamilya. Ito ang susi ng bahay at sasakyan. Sa iyo ng lahat ng ito, Herson. Ngayon din ay lilisanin ko na ang mundong ito. Paalam, hindi pa ako sigurado kung makababalik pa ako. Kung mangyari man yon siguro'y upang kunin sa iyo si Ogis para dalhin pabalik sa aming mundo. Alam mo namang immortal din siya, hindi ba? Salamat po, Mang Berto. Salamat. Sa akin mo napiling iwanan ng lahat ng iyong yaman. Hindi to para sa sarili ko, kundi para sa aking pamilya. Kaya nga sa iyo ko napiling ibigay kasi hindi ka makasarili. Ganoon naman dapat, mahalin mo ang iyong pamilya. Masaya na itong nagpaalam. Nagulat siya dahil diretso itong nawala sa kanyang paningin. Para siyang nakatayo sa isang mundo ng pantasya. Ang isang malaking bahay na noon ay hinahangaan lamang niya, ngayon ay magiging sa kanya na. Kasama ang lahat ng mga ari-arian sa loob. Masaya niyang ibinalita sa kanyang magulang lahat, maging ang kanyang amay na iyak sa sobrang biyayang mayroon sila. Hindi niya sinabi ang tungkol sa pagkatao ni Mang Berto. Ang tanging kwento lamang niya ay kasinungalingan na nabili niya ang lahat ng mga yon. Hindi rin naman niya pwedeng sabihin na engkanto si Mang Berto at uuwi na sa mundo nila. Tiyak na walang maniniwala. Teka lang, Herson, hindi mo ba kami pinagloloko, anak? Ang hirap namang paniwalaan. Tayo na ang bagong may-ari ng malaking bahay ni Mang Berto. Halos mansyon na yun eh. Paano mo naman nabili yung ganoon na lang? Sa sabong lang nabili mo agad ang mansyon, saka ibang ari-arian niya. Anak naman eh. Nay, maniwala po kayo. Tayo na ang bagong may-ari ng bahay ni Mang Berto. Atin na po yun. Ayaw niyo po ba? Ayaw niyong tawagin tayong mayaman? Kasi naman anak, hindi ka panipaniwala. Pinaglololoko mo naman ako eh. Paano mangyayari ito sa isang iglap lang? Nay, wala ka bang tiwala sa Diyos? Siya po ang nagbigay sa atin yan. Kaya magpahinga na kayo dahil bukas maaga-maaga pa lang ay kailangan na nating hakutin ang ating mga gamit sa bago nating bahay. Tila hirap pa rin itong maniwala sa kanya. Pero tiyak siyang kapag nakapag-umpisa na silang maghakot ay tiyak na maniniwala na ito. Kinabukasan ni maaga pa lamang ay naghakot na nga sila ng kanilang mga gamit. Lahat ay nananabik na tumira sa magarang bahay. Yun ang pinakamahalagang araw na hindi niya malilimutan, ang maibigay sa kanyang mga magulang at kapatid ang marangyang buhay katulad nito. Hindi ko akalain na ikaw ang magbibigay sa akin ng ganitong buhay, Herson. Napakaswerte namin sa iyo. Hanggang ngayon para ako nasa panaginip pa rin. Gusto kong maging masaya kayo, Nay. Si tatay ay gusto kong ihanap ng magaling na masahista. Naniniwala akong gagaling pantatay. Higit dekada na siyang lumpo, anak. Hayaan mo na siguro siya. Ang mahalaga ay napainom na sa kanyang bitaminang rinireseta ng doktor. Nay, hindi tayo dapat maging kontento sa kung ano lang ang nangyayari. Kailangan nating gumawa ng paraan para gumaling siya. Ngayon pa ba na marami na tayong pera? Walang imposible, Nay. Gagaling pa ang tatay. Naniniwala po akong gagaling siya. Baka masaktan lang ang tatay mo. Aasang makakalakad pang muli. Yun pala'y wala na talagang pag-asa. Ayokong paasahin siya, anak. Ang tagal niyang nanliit sa kanyang sarili. Naging depressed. Walang gabing hindi umiiyak kasi ang obligasyon na mayroon siya. Karga mo ng walang reklamo. Masakit sa kanya yun bilang ama-anak. Hindi niya magawa ang kanyang mga responsibilidad. Hindi tayo dapat maging negatibo, Nay. Malay natin may pag-asa pang makalakad. Saka ang responsibilidad na dala ko, hindi ko pinagsisihan, Nay. Nagpapasalamat ako na maaga ko itong dala.
Dahil dito yumaman tayo, di ba? Nahabag ang loob ni Mang Berto sa akin kaya tinulungan ako sa lahat ng bagay. Iahon niya ako sa hirap at kasama kayong lahat. Ewan ko anak, basta ayokong masaktan ng tatay mo. Ayokong umasa siya tapos mabibigo lang muli. Naintindihan niya ang kanyang ina, ngunit para sa kanya, habang buhay ay mananatili ang kanyang pag-asa. Kung naibigay niya ng magandang buhay para sa kanyang mga magulang, bakit hindi na lang kasama ang mabuting pangangatawan nito? Isang therapist ang nakilala niya. Pinatawag niya ito sa kanilang bahay. Kinausap ng masinsinan at handang magbayad ng mahal para sa kanyang ama. Ako si Mang Oyong. Masaya ako na sa akin mo pinagkatiwala yung ganitong gawain. Umaasa kayong gagawin ko ang lahat. Mapagaling lamang ang iyong ama. Salamat po Mang Oyong. Base sa record mo, mukhang magaling kang ang therapist. Saka isa rin po pala kayong albularyo. Hindi ako mag-aalangang maniwala sa kakayahan na mayroon ka, Mang Goyong. Salamat naman kung ganun. Hindi ko pinagmamayabang ang kakayahang mayroon ako pero tama ka. Sa ganitong larangan medyo marami na rin akong napagaling. Kahit dekada ng lumpo, hindi ko lang sigurado kung gaano katagal ang gamutan. Depende kasi yan eh. Naiintindihan ko po. Maghihintay naman po kami kung kailan o kung ano ang magiging resulta. Salamat kung ganun sa tiwala. Mamayang hapon uumpisaan ko na ang paggamot sa iyong ama. Salamat po Mang Oyong. Malaki ang tiwala niyang gagaling ang ama, hindi sa kung ano paman, kundi para maranasan ulit ang normal na buhay. Muli itong makagala, magagawa nitong muli ang nais nitong gawin. Yun lang naman ang pangarap niya sa ama, para kahit paano yung muling sumigla ang loob nito. Hapon na makapagpahinga sila dahil sa pag-aayos ng kanilang mga gamit, hindi niya inasahan na may darating na bisita sa hapong yon. Dahil wala namang mga kaanak nila nakakaalam na lilipat sila sa bahay ng araw na yon. May pinagsabihan ka na po ba na dito tayo titira? Bakit may tao? Wala naman anak, akala ko nga kakilala mo yung nagdo-doorbell. Hindi mo ba kilala yan? Hindi ako sigurado eh. Ako na pong lalabas nay. Ako na pong sisilip para tignan kung sino yan. Baka kakilala pa ni Mang Berto. Ako na pong magpapaliwanag. Tinungo niya ang gate para alamin kung sino ang nasa labas. Hindi pamilyar kaya tinanong niya agad kung sino ito. Anong sino sila? Bagong tauhan ka ba ni Berto? Ako si Aling Cecil. Doña Cecil. Maliwanag ba sa tenga mo? Kilala niyo po si Mang Berto? Wala siya dito eh. Hindi na ito ang tahanan niya. Pasensya na po. Hindi mo ko kilala? Anong pinagsasasabi mong hindi na rito ang tirahan ni Berto? Nananaginip ka ba? Biyanan niya ako. Kaya labas-pasok ako sa bahay niyang ito. Nasaan na ba ang taong yon? Nasaan na si Berto? Manghihingi naman po ba kayo ng pera? Pasensya na po pero hindi na nakatira dito si Mang Berto. Ako na po ang may-ari ng bahay na ito. Ano? Kalokohan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Inaaral na ng Berto na yon na magdamot. Abay matanda na ako. Biyanan niya ako. Kaya dapat lamang nasustentuhan niya ako sa lahat ng pangangailangan ko. Hindi niya obligasyon ng bagay na yon, lalo na kung lalapit lamang din kayo sa kanya tuwing may kailangan kayo. Sino ka para pagsalitaan ako ng ganyan? Kay bata mo pa, ayusin mo yung tabas ng dila mo. Hindi ko yan gusto. Pasensya na po, mawalang galang na pero wala naman kayong pagpapahalaga kay Mang Berto. Lalapit lang kayo sa kanya kapag may kailangan kayo. Tumahimik ka, wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Patawarin niyo po ako Aling Cecil. Yun naman kasi ang pagtatapat ni Mang Berto sa akin eh. Kaya kung nandito kayo dahil manghihingi na naman ng pera, pasensya na po. Pero wala po talaga siya rito. Hindi ako naniniwala. Tumabi ka at huwag kang haharang-harang sa akin. Tabi! Wag niyo akong susubukan Aling Cecil. May mga papeles akong hawak na nagpapatunay na sa akin na lahat ng itong inaapakan mo ngayon. Pwede kitang idemanda ng trespassing kapag sapilitan ka pang pumasok. Natakot din ito kaya dismayadong napatitig sa kanya. Pagkatapos binalaan pa siya nito. Malaman ko lang na nagsisinungaling ka. Humanda ka sa akin dahil hihilahin kita palabas ng bahay na ito. Handa po ako magpahila kung mapapatunayan mo Aling Cecil. Sana rin kapag alam mong hindi na ito pag-aari ni Mang Berto. Sana wag na po kayong manggulo dito sa bahay. Babalikan pa kitang bida-bida ka. Tandaan mo yan, hindi ako papatinag sa'yo.
Yan kung papayag ako makatungtong ka pa sa bahay ko. Ayos lang sana kung hindi ka salbahe Baka pakainin pa kita. Walang paalam itong tumalikod. Tiyak siyang hindi pa rin ito titigil hanggat hindi mapapatunayan na siya ang bagong may-ari ng bahay. Hinayaan niya na lamang ito. Kailangan pa niyang alagaan ng tandang na Ogis dahil linggo kinabukasan. Isasabong niya ito sa karatig na bayan. Tamang-tama din sa kabilugan ng buwan. Yun ang pagkakataon at panahon para mailaban ng tandang. Kinabukasan ay maaga siya sa sabungan bitbit ang tandang. Mabait at tahimik naman itong sumama sa kanya. Pagdating sa sabungan ay siya mismo ang naganap ng magiging kalaban ng Ogis habang hindi pa nag-uumpisa ang laban. Matapos makahanap ng katapat at naihanay ng kanyang alaga, ay hinintay niyang magumpisa ang laban. Pangatlong laban siya. Sabik na sabik siyang manalo ang labang yon sa unang pagkakataon na hawak niya ito. Isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Nagulat pa siya nang bigla itong magsalita sa kanyang gilid. Parang kilala ko ang tandang na ito. Alaga mo ba ito? Opo lolo, nanggugulat naman po kayo Ano po bang kailangan niyo lo? Wala naman, ang tandang na ito, pamilyar ito sa akin. Hindi ito tunay na pag-aari mo, hindi ba? Bakit po, nawalan din po ba kayo ng tandang? Ganito po bang itsura? Hindi ito sumagot, bagkus ay tinitigan lamang nitong maigi ang kanyang hawak na tandang. Tila ba may duda ito sa kanyang hawak? Hindi nagtagal ay tinawag na siya sa loob ng ruweda, kaya naiwan ang matandang nakasunod ng tingin sa kanya. Pinanood nito ang laban. Hindi ito umalis sa kinaroroonan nito kaya mas lalo siyang nalito. Mukhang may alam ang matanda tungkol sa hawak niyang tandang. Hindi na tuloy siya makapag-focus pa sa kanyang laban. Hindi niya napansin na bumulagta na pala ang kalaban ng kanyang tandang. Hindi na siya nagpasyang lumabang muli. Tama na yung isa dahil hindi siya komportable sa paraan ng pagtitig ng matanda sa kanyang alaga. Pagkatapos kunin ang panalo'y agad siyang tumalima pa uwi. Walang ideya na nakasunod pala sa kanyang matanda. Hindi niya ito kilala pero nararamdaman niya ito. Nang nasa harapan na siya ng gate ay ganun na lamang ang gulat niya. Naroon ang matanda sa mismong harapan ng gate na tila ba sinasadya nitong hintayin siya. Paano ka po napunta rito, lolo? Nandun ka lang kanina sa sabungan Paanong mas nauna ka pa sa akin? Nakakagulat naman po kayo. Sabi niya dito ka umuwi. Ang tandang na yan kay Berto. Nasaan niya si Berto? Bakit ibang tao niyang nakatira sa loob ng bahay? Paano niyo po nakilala si lolo? Ako si Dakila, ang kanyang ama. Kaya lagi ako nakasunod sa kanya dahil hanggang ngayon hindi pa rin niya ako mapatawad. Isa rin ho kayong engkanto. Hindi ako makapaniwala, naglabasan na kayo ngayon Ano po bang meron? Isa rin akong engkanto at minsan ko siyang naipahamak. Ang kaawa-awa kong anak, sana lang mapatawad niya ako. Wala akong lakas ng loob na lapitan siya sa laki ng naging kasalanan ko sa kanya. Ano po bang ibig niyong sabihin? Pwede niyo po bang ikwento sa akin, lolo? Handa naman po akong makinig Magulo ang aming mundo. Sagana oo pero agawan naman ng teritoryo. Sa takot kong mapahamak ang anak kong babae, ibinigay ko siya sa isang hari upang gawing kabalyero. Hindi niya yun matanggap. Sinumpa niya ako bago tumakas sa mundo ng mga engkanto. Bit-bit lamang niya ang kanyang alagang gintong ibon. Yang hawak mong tandang hindi yan tunay na tandang. Isa yang gintong ibon na iilan lamang ang mayroon. Talaga po? Hindi ito tunay na tandang? Oo, noong nanirahan siya sa mundo ng mga tao, wala siyang naisip na kabuhayan. Nang may madaanan siyang sabungan, nakita niyang dalawang tandang na naglalaban. Doon siya nakakuha ng ideya. Ginawa niyang tandang ang kanyang alagang ibon. Hindi ako makapaniwala. Paano naging isang tandang ang isang maliit na ibon? Hindi yan maliit lang, makikita mo. Kasing laki din yan ng manok. Tinuro ng matanda ang alagang tandang na hawak niya. Nagliwanag ito, tulad ng pagliwanag noong unang nakita niya ito sa kamay ni Mang Berto. Ngunit sa pagkakataong ito'y unti-unti yung nagiging kulay ginto, ang tamis ng boses nito habang umaawit,
hindi isang tilaok lamang. Ang ganda, ganito ang totoo niyang anyo, pero bakit naman iniwanan sa akin ito ni Mang Berto? Bakit pinagkatiwala niya sa akin ang kanyang alaga? Hindi Berto ang totoo niyang pangalan, siya si Sinag. At hindi ko rin alam kung bakit niya iniwan niyang gintong ibon na paborito niyang alaga. Siguro dahil alam niyang mapagkakatiwalaan ka. Marunong magbasa ng damdamin at isip ang mga engkanto, kaya alam niya ang inyong pagkatao. May usapan kami ni Sinag. Babalik siya kapag nasigurong maayos na ang mundo ng mga immortal. Kapag may ligtas na kaming tirahan, makikiusap siya kay Herson na bawiin ako. Halos mamilog ang mata niya sa gulat. Hindi siya makapaniwala na nagsasalita ang ibon nang buong akala niya'y tandang na engkanto lamang. Ang daming kahiwagaan. Hindi ako makapaniwala. Totoo ba talaga ito? Nagsasalita naman ngayong August. Bakit ngayon mo lang itong ginawa? Baka kasi matakot ka sa akin. Totoo ito. Sana lamang sa pagbabalik ni Berto o ni Sinag, kaya na niya akong patawarin. Mabait ang anak kong yon, kaya halos hindi ko mapatawad ang aking sarili nang mapagtanto ko ang aking pagkakamali. Napakamakasarili ko. Pero kasi, kaya ko lang din naman ginawa yun ay upang protektahan ang asawa ko at kapatid ni Sinag na babae. Mahina sila, hindi kagaya ni Sinag. Dumito ka na lamang muna habang hindi pa siya bumabalik para naman magkita kayong sigurado at makapag-usap ng masinsinan. Kahit sa katulad naming mga tao, hindi rin maiwasan minsan ang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Napag-usapan naman ng ganyang bagay eh. Mabuting puso si Mang Berto. Naniniwala akong maiintindihan ka niya kapag kakausapin mo siya ng maayos. Yun nga, wala akong lakas ng loob na humarap sa anak ko. Tamang masid lamang ako sa kanya mula sa malayo. Sa laki ng kasalanan ko sa kanya, mukhang wala na akong lakas ng loob pa. Kung ganon, kausapin niyo na po siya, Lolo Dakila, sa pagbabalik niya. Baka huling balik na niya ang pagbawi sa kanyang alaga. Masamang-masama ang loob ni Sinag sa iyo. Hindi ko alam kung kakausapin pa kayo ng inyong anak, pero gaya ng sinabi ni Herson, mabait si Sinag, busilak ang kanyang puso. Pumayag si Lolo Dakila na doon tumira sa bahay. Nahihiwagaan ang mga magulang niya at kapatid sa kilos ng matanda, ngunit wala siyang inamin tungkol sa pagkatao nito. Nalulungkot siyang isipin na mawawala sa kanya ang alagang August, ngunit hindi niya akalaing may lihim na kaanyuan ng tandang na inaalagaan niya. Hiling niya na sana'y huwag na itong bawiin pa ni Mang Berto. Hindi ka pa rin nagpapahinga. Gabi na nandito ka pa sa labas. Mahamog pa naman. Pasensya na po, Lolo. Iniisip ko lang yung alagang tandang. Sana hindi na ito bawiin ni Mang Berto. Pero alam ko namang imposible. Hindi niya ito iiwanan. Tiyak din na ayaw magpaiwan ng gintong ibon. Iba pa rin ang mundo namin. Doon mas magiging malakas siya kung sakaling babalik sila sa mundo ng mga engkanto. Tiyak naman akong dadalaw pa rin naman sila sa iyo madalas eh. Yun nga po, Lolo. Alam ko rin po ang bagay na yan, pero kasi napalapit na ang loob ko sa kanila. Gayunpaman, tatanggapin ko ang anumang magiging desisyon ni Kuya Sinag at ang kanyang alaga. Alam rin niya na kailangan ding umuwi ng gintong ibon sa mundo ng mga engkanto dahil iba ang enerhiya sa paligid na makukuha dito. Samantalang lingid sa kanyang kaalaman, ang pag-uusap nila ng matandang engkanto kanina at ng gintong ibon ay malinaw na nasaksihan ni Aling Cecil, ang biyanan ni Mang Berto. Hindi ito makapaniwala ng una nitong masaksihan, ngunit na makahumay isang bagay lamang ang nasa isip nito, ang nakawin ng tandang at ibenta sa mataas na presyo. O di kaya'y isabong din dahil sa ito ang nagpayaman noon kay Mang Berto. Ayon na rin sa nasaksiyan nito. Hating gabi nang pasukin nito ang bahay. Walang alagang aso sa loob kaya mabilis itong nakapasok dahil tahimik ang paligid. Tagumpay nitong nakuwang tandang dahil may bitbit itong proteksyon laban sa mga engkanto. Nang hulihin ito ang tandang ay diretso itong nanghina. Mabilis itong nakuha ni Aling Cecil. Kinabukasan ay nagising silang tahimik ang paligid. Nang tingnan niya ang kulungan ng tandang ay wala na ito roon. Lolo Dakila, nakita mo ba ang tandang ni Mang Berto? Si Sinag. Wala sa kulungan niya eh.
Ang alam ko'y nandun lamang yun lagi naglalagi, di ba? Ano? Ikaw ang nagpasok kagabi sa kulungan niya, di ba? Wala akong ideya, hindi ko alam sa'yo. Kaya nga po wala siya sa kulungan. Hindi naman yata mawawala yun kung hindi kukunin. Ninakaw kaya yung tandang ko. Hindi kaya't lihim na yung kinuha ni Sinag. Baka nagbalik na yun at kinuha ng kanyang alaga. Imposible naman po yun. Kakausapin ako nun kung magkakataon. Hindi naman kami magkagalit para basta niya na lamang kukunin ng walang paalam. Pati si Ogis yata hindi papayag sa ganun. Kung ganun nasaan ng tandang. Gintong ibon ni Sinag. Teka, yung mga kapatid mo baka kinuha nila. Tanungin mo rin. Hindi ang mga yun mangingialam sa mga alaga ko. Mga babae lahat ng kapatid ko. Walang pakialam ang mga yun sa tandang. Yung tatay ko naman lumpo yun kaya walang magkakainteres. Kung hindi kinuha yun ni Sinag, ibig sabihin ninakaw yun. May pumasok na magnanakaw kagabi at ang magnanakaw na yun ay kilala lamang maging ng gintong ibon. Lagot ako kung sakaling nawala nga yung tandang. Hindi lang galit ang dadanasin ko kay Mang Berto. Sana lang mahanap ko na yun bago pa siya bumalik. Tutulungan kitang mahanap ang gintong ibon. Nagtataka lang ako kung bakit nadali din yon. May kapangyarihan din ang engkantong ibon na yun Baka po may ginamit na pangontra. Hindi ba't may kahinaan kayong mga engkanto? Tiyak akong ganun ang nangyari. Hayop na tao yun, sino kaya siya? Siguro nga may ginamit talaga yung taong yon na pampahina kay Ogis. Kaya nadali. Malalaman din natin yan. May dinukot itong bagay sa bulsa nito. Isang gintong salamin na pormang bilog. Kumibot ang bibig nito habang nakatapat sa hawla ng tandang. Ano po yan, Lolo? Gintong salamin? Ang astig Para saan naman po yan? Malalaman natin kung sino ang may gawa. Ipapakita dito ang mukha ng kung sino man ang kumuha sa tandang na yon at paano niya nakuha. Manood ka lang dahil dito natin malalaman ang lahat. Sana nga po makita riyan. Sana mabawi ko pa ang tandang. Kung hindi, kawawa si Ogis. Kawawa ako kay Mang Berto. Magtiwala ka lang, makikita dito lahat. Sandali, uumpisahan ko para makita mo at makilala kung sino ang pangahas na yon. Agad nitong inusal ang mga salitang hindi niya maintindihan. Tila pa ulit-ulit yon hanggang sa biglang nagkaroon ng usok sa loob ng salamin. Ano yan, Lolo? Usok? Maghintay ka lang, makikita mo kung paano kinuha ang gintong ibon sa kanyang kulungan. Ilang sandali pa ngay humugis doon ang mukha ng isang babae. Hinintay niyang maging malinaw ang anyo nito. Laking gulat niya nang gumuhit ng malinaw ang mukha ni Aling Cecil. Ano, nakikita mo ba? Nakikilala mo ba? May nilagay siya sa leeg ni Ogis kaya biglang nanghina ang tandang. Si Aling Cecil po yan. At anong balak niya? Bakit niya kinuha ang alagang tandang? Siya po ang biyanan ni Mang Berto. Bakit niya pinagkainteresan ng tandang? Wala akong ideya pero tignan natin dito sa gintong salamin, malalaman pa rin naman natin yan. Muli itong may inusal ng mga salitang hindi niya maintindihan. Ngunit ilang sandali pa'y bumungad doon ang kanilang pag-uusap at kung paano biglang ibinalik ni Lolo Dakila ang anyo ng tandang sa totoong anyo nito. Yun ang bumuhay sa interes ni Aling Cecil para nakawin ng tandang. Paano ko mababawi kay Aling Cecil yan? Tiyak akong tinago niya na yan. Saka hindi haamin yun, tiyak ako. Yan yung opportunistang biyanan ni Sinag na sabi mo, hindi ba? Tama po kayo, Lolo. Abusado pala talaga ng sobra yung babaeng yun. Pati ba naman ng tandang pagkakainteresan pang nakawin? Hayop talaga Huwag kang mag-alala. Tuturuan natin yan ng leksyon. Hindi pwedeng laging pinalalampas ang kasamaan ng isang tao. Kailangan ng disiplina. Hindi natin patutulogin yan hanggat hindi niya maisipang ibalik sa atin. At kapag nagmatigas, babaliwin na natin. Paano kung magmamatigas, di mababaliw siya? Kawawa naman po. Hindi nakakaawa ang taong masasama. Binigyan niya ng palugit. Kung talagang magmamatigas pasensyahan na lamang kami. Hinintay nga nilang maibalik ang alagang tandang. Bawat araw ay hinihiling niya na sana ay maisip na nitong ibalik para hindi darating sa punto na magiging baliw pa ito. Dumating ang ikatlong araw na walang paramdam ang Ale. Wala na siyang magawa pa.
Matigas ang ulo nito at walang takot kaya dapat lamang na ibibigay dito ang kaparusahan. Wala pa rin. Pasensyahan na tayo. Ikaw na pong bahala, Lolo Dakila. Hindi ko kasalanan dahil gumawa siya ng masama. Bagay lamang din naman sa kanya na bigyan ng parusa. Sa dami ba naman ng atraso niya kay Mang Berto, ayos na rin siguro na naipaghiganti mo ang iyong anak. Ang tandang na yon makakauwi pa rito. Pero ang utak nito kapag nasira hindi nila masisiguro kung pwede pa bang maibalik sa normal. Tiyak na kahit doktor hindi kayang pagalingin yon. Naaawa din ako pero ang katulad ni Aling Cecil, mukhang hindi na yata yun mamumulot pa sa kabutihan. Parang wala namang balak magbago yun eh. Nang hapong yun ay bumalik sa kanilang tahanan ang tandang ngunit saan yung gintong ibon ito. Tuwang-tuwa siya nang makita sa kanya ito papalapit. Salamat naman at kilala mo pa rin kami. Paano ka ba nanakaw ng babaeng yun? Bakit pumayag ka na sumama? Sinabit niya sa leeg ko ang isang habak. Bigla tuloy ako ng hina. Hindi ko magamit ang aking kapangyarihan kasi kinokontra ng habak na nasa akin leeg. Alam na kasi ng babaeng yon na isa kang engkanto, na isa kang gintong ibon. Nakita niya ang pag-iibang anyo mo. Buti nga't nakalaya ka. Nabaliw yung babae. Nabaliw siya. Pinabayaan niya ako. Pinaglalaroan na ako ng mga bata kaya nakatakas na ako. Diretso agad ako dito bago pa ako mahuli at pagkainteresan ng iba. Kung saan-saan patuloy ako nakarating nito. Si Lolo Dakila ang may gawa ng bagay na yun. Sadya niyang baliwin ng babae para magkaroon ng leksyon. Hindi na gagaling yon dahil hindi naman nagsisisi yung babaeng yon. Talagang todo ang kasamaan kaya todo na rin ang parusa. Kung hahayaan lang yon sa susunod, sa iba na naman yon manglolo ko. Tama po kayo, Lolo Dakila. Buti na lang nandito ka sa mundo ng mga tao. Natulungan mo akong makalaya mula sa mga yon. Pwede pa ba kitang mailaban pa, Ogis? Gusto ko sanang gawin ang ginawa ni Mang Berto, ang tumulong sa mga mahihirap. Siyempre naman, simula nang mapunta kami sa mundo ng mga tao, wala nang ibang naging hangat pa si Sinag, kundi ang tumulong sa mga mahihirap. Naawa siyang tingnan ang sitwasyon ng mga maralita. Kaya gusto kong ipagpatuloy yun para sa pagbabalik niya. Matutuwa siya bago kanya kunin at dalhin sa mundo ninyo. Iyon na nga ang kanyang ginawa. Lahat ng kanilang panalo'y ibinibigay nila sa mga kababaryo nilang mahihirap. Naging laganap at usap-usapan ang kanyang pagtulong. Marami ang natuwa. Marami ang dumarayo sa kanyang bahay para humingi ng tulong. Ngunit ang gawaing yun ay naging negatibo sa pandinig ng kanilang kapitan del barrio. Isang umagang patungo siya sa sabungan. Hinarang siya ng kapitan. Kaya tinigil niya ang kanyang motorsiklo at bumaba siya at nilapitan nito. May kailangan po ba kayo sa akin, kapitan? Mukhang yumayabang na yata ngayon ng isang batang gusgusin noon ah. Anong sikreto ng pagpapabango mo sa mga tao, Totoy? May bala ka bang sundan ng mga yapak ko? Pasensya na pero ang anak ko ang magiging susunod na kapitan sa baryong ito. Paumanhin po, kapitan. Wala po akong balak pumasok sa magulong mundo. Isa pa sobrang bata ko pa po. Kaya ko naman pong kumita at tumulong nang hindi nakaupo sa pwesto eh. Napakayabang mo na ngayon. Ano bang nahukay mong mamahaling bato at ganyan ka na ngayon kayabang? Hindi na ba yan mauubos pa? Baka magising ka na lamang isang umaga wala ka na palang may tulong kasi simot na simot na. Wala pong problema, kapitan. Ang mahalagay nakatulong ako. Marunong pa naman po akong kumayod. Ang mahalagay nakatulong ako. Saka sanay naman akong maghirap eh. Kaya hindi ako natatakot na maging mahirap muli. Ganun ba? Yan tandang na yan, iyan ba yung naging alas para yumaman ka? Hindi naman po, kapitan. Huwag ka lang sinungaling, iyan ang sikreto mo kaya ka yumaman. Yan tandang na yan, tiyak akong hindi yan ordinaryong tandang lang. Oras na mapatunayan ko na totoo ang hinala ko tungkol sa'yo. Sinasabi ko sa'yo, hindi ka magtatagal sa baryong ito dahil isa kang perwisyo. Ano pong ibig niyong sabihin, kapitan? Pinag-iinitan niyo po ako eh. Na isa kang aswang. At ang tandang na yan, kaya hindi matalo-taloy dahil isa yung aswang. Ako, sa gwapo kong ito, isa lang akong aswang. Pahamak naman eh, maling-mali, kapitan. Mali kayo ng nasagap na impormasyon. Ang ganito kagwapo hindi magiging aswang, abay sayang naman ang kapugian ko. Mabilis lang naman tumanggi kasi walang patunay.
Kapag napatunayan ko lahat katapusan na ng pagbabait-baitan mo, yung pagtulong mo na peke mawawala lang din yan. Hindi na lamang niya ito pinatulan pa. Iiwanan na sana niya ito nang biglang harangan siyang muli ng kapitan. Nakipagtitigan siya dito. 16 lamang siya pero mas matangkad pa siya rito. Mas malaki ang katawan. Kaya kung hindi lamang siya marespeto itiyak na dumapo na sa mukha nito ang kanyang kamao. May kailangan pa po ba kayo? Sabihin niyo na po. Mukha namang kabastusan na itong ginagawa niyo eh. Naturingan kayong mataas na opisyal ng baryo. Magparespeto naman po kayo. Iyang tandang mo na yan, ibenta mo na lang yan sa akin. Maraming mga matang nagiinit dyan. Kaya kung ako sa'yo, bitawan mo na lang yan. Pasensya na po, hindi ko po gagawin yon. Kahit pag initan pa ito ng lahat ng mga tao. Sa bungero lang pala na kagaya nyo. Hindi ko ito ibebenta. Dahil bukod sa lahat, hindi akin to. Pinahiram lang naman ito sa akin kaya pwede ba? Tantanan nyo ang alaga akong ito. Kung ganun totoo nga may hiwaga sa likod ng mga tandang na yan. Kaya hindi mabitawan dahil sa may lihim yang tandang na yan. Isipin nyo na lahat ng gusto nyong isipin, Kapitan. Wala na po akong pakialam. Hindi ako madadala sa mga alok ninyo. Hindi na niya pinansin pa ang sasabihin nito. Muli niyang binuhay ang makina at pinaharurot patungong kabilang bayan. Ang buong akala ay Kapitan Del Barrio lamang sa kanilang baryo ang magiging tinik niya. Hindi niya inasahan na sa kabilang bayan ay pag-iinitan din siya ng isang pulis na may mataas na ranggo. Dati na pala itong nakamata sa kanya at dati na nitong napapansin ng madalas na pagkapanalo ng kanyang alaga. Sa pagkakataong yon, hindi na nito pinalagpas pa. Hinarang siya nito sa daan. Nag-iisa yan tandang mo na yan ah. Hindi matalo-talo yan. Ano bang uri yan ng tandang? Para bang immortal? Maswerte lang lagi sir kaya laging panalo pero hindi rin naman ako sigurado kung kailan po yung swerte. Talaga ba? Ilang bayan na bang inikot mo? Karapatan ko naman po siguro yun bilang isang sabongero sir. Wala namang nagsabi na kung hindi ko bayan bawal po akong magsabong, hindi po ba? Aba pilosopo ka. Talagang ang yabang mong bata ka. Sinasabi ko lang naman po ang karapatan ko sir. Mawalang galang na po. Kung gusto nyong tumaya sa tandang ko'y ayos lang naman po eh. Tumaya kayo. Tinitiyak ko ang panalo nyo. Diyan na po kayo. Ibenta mo yan sa akin. Walang alinlangan. Bibilhin ko yan agad. Sabihin mo lamang kung magkano. Kahit si Kapitan yan din ang hiling eh. Pero hindi pwede. Alaga ako ito. Sanggandikit kami nito. Sa pagtulong sa mga taong nangangailangan ng tulong. Ito lang ang kaalyansa ko. Kaya paalam na po. Magmamatigas ka talaga. Sige. Pasensyahan tayo mamaya. Ihintayin pa rin kita sa labas. Makikita mo ang hinahanap mo. Hindi niya ito pinansin pa. Nagmadali siyang pumasok sa sabungan. Wala naman siyang masamang balak. Lahat para sa ikabubuti ng kanyang kapwa. Kaya wala siyang dapat ikabahala. Marami ang mga taong nangangailangan ng tulong. Maraming naghihirap. Kung sa ganoong paraan siya makakatulong ay bakit hindi naman niya gagawin? Nang makahanap ng katapat ay agad na inihanay ang kanyang alaga. Yun ang unang sabong na hindi siya mapakali. Habang nakilala siya sa mundo ng sabong ay mas lalo namang dumarami ang mainit ang ulo sa kanya. Marahil itandang ng mga ito ang nadali niya. Hindi pa rin siya matitinag hanggat hindi pa binabawi ng may-ari ang gintong ibon na inihabilin sa kanyang kamay. Magiging kasangga niya ito sa pagtulong sa mga kapwa niyang pinaghihirapan ng panahon. 2 laban lamang ang nagawa niya sa araw na yon. Ramdam niyang mabigat ang pakiramdam na tila ba maraming mga matang nakatingin sa kanya na mabigat ang loob. Pinamigay na rin niya ang kanyang bihag sa mga matandang naroon. Patakip silim na nang makalabas siya ng sabungan dahil sa dami ng mga nakahani na naglalabang tandang. Habang patungo sa nakaparadang motor ay biglang may kumalabit sa kanyang balikat. Nang lingunin niya ito ay ang kausap niyang pulis kanina. May hawak na baril na nakatutok na sa kanyang ulo. Diretso lang ang lakad, huwag ka sisigaw. Kung ayaw mo dito mismo'y tuluyan kang bumagsak. Lakad lang. Bulong nito sa kanyang tainga. Saan naman ako pupunta? Hindi mo naman sinabi ko saan direksyon. Saka ano bang kailangan mo sa akin? Sabi ko'y diretso lang. Nakita mo yung mga kabaro kong mga naka-uniforme.
Doon tayo didiretso. Doon mo matitikman ang hinahanap mo. Sabi ko naman sa'yo mahirap ka kasing kausap kaya pasensyahan tayo. Nagpatuloy siya sa paglalakad kahit pa alam niyang may panganib sa kanyang paroroonan. Sa pagtutok pa lamang nito ng baril sa kanya, alam niyang masama na ang pakay nito. Kalmado lamang siyang naglalakad hanggang sa maratingang lugar. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ano pong meron? May pagpupulang po ba tayong gaganapin? Bati niya sa mga ito nang marating niya ang lugar. May pamimiloso po yon dahil alam niyang may maitim na balak ang mga ito sa kanya. Malakas ang loob nito. Alam mo ba kung anong mangyayari sa'yo? Lakas ng trip mo daig mo pa ang isang adik. Hindi ko pa katapusan dahil masyado pang maraming misyon na hindi ko pa natatapos gawin. Nagtawa na ng mga ito sa kanya sinabi. Tinitigan siya ng masama na halos lamunin na. Ngunit patay mali siya at pamimiloso po pa rin ang sa kanya. Nagbibida-bidahan pala ito Ayaw mo matakot sa mga baril namin o sadyang abnormal ka lang. Ang sarap ng paliparin niyang bungo mo Parang wala naman yatang laman. Hindi naman po, kampante lang ako kasi alam kong wala naman akong kasalanan sa inyo. Bakit niyo po ba ako pinag-iinitan? Muling nagtawanan ng mga ito, ngunit hindi niya binigyan ng pansin at nanatiling kalmado lamang hanggang sa biglang agawin na sa kanyang tandang. Ano sa tingin niyong ginagawa niyo? Pitawan mo si Ogis dahil sa hindi ko siya ipagkakatiwala sa inyo. Mga pulis nga kayo pero mukha naman kayong mga bangag. Wala nga respeto sa kapwa. Ano kayo? Hindi kayo makaintindi. Mahirap bang intindihin ang sinasabi kong hindi? Masyado naman kayong mapilit. Napaghahalataan na kayo Ang tigas ng ulo nito. Ang dami mo pang sinasabi. Ibigay mo na sa amin ang tandang kung ayaw mong makatikim. Nakita mo kung gaano kami karami. Hindi rin po ako natatakot kahit gaano kayo kadami. Bakit ba pinag-iinitan niyo ang tandang ko? Ito ang katuwang ko sa aking misyon. Huwag naman po kayong abusado. Nagpapabango ka kasi. Kahit Kapitan Del Barrio sa inyo kumukulo ang dugo sa kayabangan mo. Ibigay mo na sa amin yung tandang. Kayabangan na pala ngayon ng tumulong. Hindi ko naman pinaparadyo. Tahimik akong tumutulong. Wala din akong pinagsasabihan ng aking mga tinutulungan. Anong problema niyo sa akin? Sabilitan pa rin itong inagawang tandang na siyang hindi na niya mabitawan. Nasasaktan ang tandang kaya umiiyak ito. Pasensya na Ogis pero hindi kita pwedeng bitawan. Alam ko nasasaktan ka. Gumawa ka ng paraan Ogis. Bibitawan mo o papuputukin ko itong baril sa ulo mo. Mamili ka. Simple lang naman Bitawan mo na ang tandang na ito. Bitaw! Pero nagmatigas pa rin siya. Bahala nang mamaalam siya. Huwag lang maiwala ang tandang ni Mang Berto. Isa, dalawa. Hindi pa rin siya nagpatinag. Alam niyang huling bilang na lamang ay wasak na agad ang kanyang ulo. Ngunit gano'n na lamang ang gulat niya nang biglang may magsalita sa kanyang harapan. Ibaba mo yung baril mo kung ayaw mong sa ulo mo ang punteriya niyang baril na hawak mo. Ibaba mo. Mang Berto, bumalik ka na. Sino ka naman at bigla na lamang sumulpot dyan? Engkanto ka ba? Mismo, marunong din naman pala kayo manghula. Biglang nagliwanag ang buong katawan ni Mang Berto. Humaba ang buhok, kumikinang ang balat, matulis ang tenga, puting damit at pantalon na parang pang-prinsipe. Sinag, yan pala ang totoo mong anyo. Biglang lumipad ang tandang na kanyang hawak patungo sa kinaroroonan ni Sinag. Bigla din itong nagliwanag, naging isang gintong ibon. Kaya gano'n na lamang ang gulat ng mga pulis nang makita ang ganoong pangyayari. Yung mga katulad nilang pulis, hindi dapat magkaroon ng ganyang uniforme. Hindi sila karapat-dapat, kasuklam-suklam. Bagay sa kanilang maging taong grasa sa lansangan. Ang gintong ibon mismo ang gumawa ng isang mahika. Umawit ito at sa ilang sandali lang ay bigla na lamang ang mga itong naging tulala. Kanya-kanyang direksyon ng mga ito na siyang ipinagtataka niya naman ng gusto. Hala, ano bang nangyayari sa kanila? Wala na sa utak ang mga yan. Kahit pamilya niyan hindi makakausap. Kawawa naman. Ikaw ang dapat ang kawawa kung hindi pa ako dumating. Desidido ang mga yun ang paslangin ka para lang makuha itong alaga ko na ang akala nila'y tunay namang tandang. Buti na lang dumating kayong muli, Mang Berto.
Kailangan ko pang hanapin ang aking ama. Nahanap ko ng ina at kapatid ko. Nag-uusap na kami. Naipaliwanag nila sa akin ang lahat kung bakit nila ako ginawang ipinagkanulo sa hari. Mabuti kung ganun, Mang Berto. Nasa bahay po si Lolo Dakila. Hinihintay din ang pagbabalik mo. Talaga, nakilala mo ang aking ama. Opo, naikwento na rin niya po sa akin ang lahat. Matagal ka din niyang sinusubaybayan. Wala lang siyang lakas ng loob na lapitan ka. Ganun ba? Umuwi na tayo, Herson. Buti hindi mo pinaalis ang ama. Nagmadali silang umalis upang makausap nito ang ama. Pagkatapos nitong magpaalam na mauna na'y bigla na lamang itong naglaho sa kanyang harapan. Alam niyang nauna pa ito sa kanyang bahay. Hindi nga siya nagkamali dahil pagdating niya ay tapos na ang mga itong mag-usap. Nakapag-usap na kami ni Sinag. Ngayon din, lilisanin na namin ang mundong ito. Salamat, Herson. Ingatan mo't palaguin pang lalo ang iniwan sa'yo ni Sinag. Opo, Lolo Dakila. Makakasiguro kayong iingatan at palalaguin pa ito. Lagi ko po itong gagamitin sa tama at sa pagtulong sa kapwa. Huwag kanyang magsabong. Nakikita kong hindi magandang dulot ng sugal. Kaya lang naman ito ginawa ni Sinag ay dahil sa hindi siya pwedeng bigla na lamang yayaman sa lugar na ito. Kailangan may pinanggagalingan ng pera niya. Tama, Herson. Yun lang sabong ang nakita kong paraan kasi noong unang dating ko sa mundong ito, sabungan agad ang nadaanan ko. Nanonood ako at nagmatsyag. Inaral kung paano paggalawin ng pera. Yun pala yun. Huwag kayong mag-alala, Mang Berto. Hindi naman ako naadik sa sabong eh. Kaya kahit hindi naman ako makalapit pang muli sa sabungan eh, ayos lamang. Isang singsing ang iniwan nito sa kanya. Ang sabi nito'y makapangyarihan yon at magagamit niyang proteksyon kapag may paparating na panganib. Ang daming kabutihang nagawa ni Mang Berto o ni Sinag sa kanyang buhay. Kaya hanggang sa kanyang kamatayan ay hindi niya ito makakalimutan. Isang nilalang na minsan ay binigyan ng pagkakataong guminhawa ang buhay. Hindi lamang kanya kundi maging ang buong pamilya at ng pamilyang kanyang natutulungan. At sa mga pamilyang tutulungan pa. Dahil ang yaman sa mundo, ipinapamalas at ibinabahagi dapat sa kapwa. Hindi kinakamkam, hindi pinagmamayabang. Kagaya na lamang ng mga politikong kurakot. Bakit hindi sila makontento? Bakit hindi sila natatakot at nahihiyang ipangalandakan ang kanilang pagiging magnanakaw? Hanggang dito na lamang po ang kwento.